liwanag at dilim. Sa kapanauhan ng kadiliman, marahil ay marami ang nagdurusa, maraming tahimik, ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayo mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo kong salingin. Tahimik si Maria Clara habang binabasa ang mga sulat na ipinadala ng kanyang minamahal na Crisostemo Ibarra noon. Mahal kong Maria Clara. Ay, nakakakilig! Anak ko, ay pa! Hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Crisostemo Ibarra? Hindi po, Papa. Sa katunayan, mas gusto ko pong binabasa yung mga sulat ni Ibarra sa akin. Mabuti naman, anak. Anak, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Bakit po? May nangyari po ba? Wala naman. Babalik na dito si Ibarra sa Pilipinas. Ha? Totoo ba yan, Papa? Hindi po ba yan panaginip? Hindi ka na naginip, anak. Ang saya-saya ko po, Papa. Kasi siya ng mga ibon na nagsisikantahan po dito. Sa susunod na linggo, maghahanda ako ng salusado sa pagbabalik niya. Huwag ka nang malungkot, anak. Hindi po ako nalulungkot, Papa. Tears of joy po ito. Okay lang yan. Nakapaghintay po nga ako ng 7 taon. 7 araw pa kaya. Masaya ako para sa iyo, anak ko. Mga magmang talaga ang mga Indio at napatunayan iyon ng 20 taon na paglilingkod ko sa San Diego. Mga wala silang mundo at nakakabisit. Makasalanan sila at hindi malang marunong makumpisan. Pagribaso, tayo na sa bahay mo, Indio. Ba, ano naman ngayon? Totoo naman ang mga mangmang sila. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumaong kaibigan, siya si Crisostemo Ibarra. Magandang gabi sa inyong lahat. Padre Damaso, matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong mga sinabi at nagkakamali ka. Hindi ako naging kaibigan ng iyong ama. Paumanhin po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra. Hindi kayo nagkakamali. Maligayang pagbalik galing sa Europa. Tama na muna ang pag-uusap. Dahil nakahanda na ang inyong hapunan. Ano ba naman si Kapitan Tiago? Hindi man ako pinakilala sa mga babae. Magandang gabi. Ako nga pala si Crisostemo Ibarra. Ay, ano ba? Ganyan ba ang tamang pagtrato sa isang mistisa? Bulag ka ba? Hindi ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa ang aking mata. At tinitingnan ko lang ang iyong kulot na buhok. Alam kong maganda ako, pero hindi ibig sabihin na bibinyagan mo ang mamahaling sayang mo. Padre Damaso, dito ko nang umupo. Hindi. Ituloy mo na ang iyong plano umupo sa sinyang iyan. Sige na, ikaw nang umupo na dito. Hindi, ikaw ang nararapat dito umupo. Huwag ka nang mahiya. Ikaw ang parte sa lugar na ito. Sige na nga, ako nang umupo. Kailan ka ba pumunta sa Europa? 7 taong nakaraan. Nakalimutan naman na ba sa aking bansa? Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yata ang nakalimutan ng bansang ito. Ilang buwan akong hindi nakatanggap ng balita. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na nabisita mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman ko ang parihong tema at kabuhayan, politiko, relihiyon at nalaman ko ang kalayaan. Iyan lamang nalaman mo? Sinayang mo lang pala ang pera mo sa pagpunta sa walang kwentang lugar. Kahit mga bata ang tanungin mo, alam nila iyan. Mauna muna ako sa inyo at marami pa akong gagawin. Hindi ako papayag. Malapit nang dumating si Maria Clara. Bukas pupuntahan ko siya, pakisabi na lang sa kanya. Nakita niyo iyon? Ganyang kabastusan ang mapag-aralan doon sa Europa. Kung hawak ko lang ang gobyerno, hindi ko hahayaang pumunta doon.
masyadong walang nagbago. Kakalungkot. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyo ang aking ama. Pwede ko bang itanong kung bakit siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin po alam. Wala ba nagsabi sa iyo na namatay ang iyong ama sa kulungan? Sino namatay sa kulungan? Ang iyong ama. Ha? Totoo ba? Inaasar ba ninyo ako? Totoo bang kilala niyo ang aking ama? Di ba sinabi mo na anak ka ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa kulungan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon siya ng mga kaaway. Merong isang artilyero na naghabol sa mga bata ng asal sa kanya. Kamalasan, nakialam ang iyong ama. Pamayay ang artilyero namatay dahil sa autopsy. At napagbintangan ang iyong ama. Dahil sa kanyang mga kaaway, hindi siya nakalaya. At sa kasamaang palad, namatay siya sa kulungan. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiraman ako sa iyo. Sa sumunod na araw, nagkita muli sina Ibarra at Maria Clara. Ito ang una nilang pagsasama simula noong nagbalik siya sa Pilipinas. Crisostomo! Crisostomo! May one and only Crisostomo! Sa dami-dami pa ng babae sa ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ikay hindi naisip. Tingin ko ang pure incarnation ng aking bansa ay walang iba kundi ikaw lang. Lagi din kitang naiisip, Crisostomo. Sa katunayan, gusto nga kitang alisin sa aking isipan ay hindi ko magawa. Naalala ko yung mga araw na nag-aaway tayo. Naalala mo ba na isang araw na nagalit ka sa akin? Ginawan mo ako ng koronang bulaklak at inilagay iyon sa ulo ko. Ngunit kinuha iyon ng iyong nanay at pinagdidikdik para gawing gogo. Pero, naalala mo bang umiyak ka nun? At natawa ako? Kaya nagalit ka? May papakita pala ako sa'yo. Pasensya ka na, mahal ko. Kailangan kong pumunta sa puntod ng ama ko. Sige, mag-ingat ka, Crisostomo. Pwede. Maria Clara, umiiyak ka ba? Hindi po, Padre Damaso. Padre Damaso, nandito ka pala. Santiago, kailangan natin umusap sa iyo ng opisina. Sige. Sa sementeryo ng San Diego, natuklasan ni Ibarra ang mapait na katotohanan tungkol sa labi ng kanyang ama. Sa halip na matahimik sa kanyang huling hantungan, ito'y walang galang na itinapon sa ilog. Ang galit ni Ibarra ay sumabog, nagbigay diin sa kawalang katarungan at kalupitan ng mga nasa kapangyarihan. Sa katahimikan ng sementeryo, lumutang ang kirot ng isang pusong sugatan. Walang hiya ka! Anong karapatan mong gawin yon sa aking ama? Tawan mo ako, hindi ako nagpakulong sa kanya. Hindi yon! Ipinahukay mo siya itinilipat sa ibang sementeryo! Ano? Hindi ako yun. Kung hindi ikaw, sino yon? Walang iba akong si Padre Damaso. Ang
dapat makainin ng mga anak ko. Kinakain ng asawa ko. Inubos lahat niya. Alam mo naman siya pinira. Inay! Inay! Anak ko! Huwag ka pong matakot, inay. Nasa simbahan si Crispin. Ah! Anak, ano pala nangyari sa'yo? Nadapa ka ba? Binaril po ako ng guardian. Buti na lang at naligtas ka. Bakit na pala nandun si Crispin sa simbahan? Pinagbintangan siyang nagnakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin! Hindi porket mahirap tayo nung palaging pagbibintangan nila? Inay, paano kung kausapin natin yung anak mo na si Don Rafael Ibarra upang matulungan tayo? Ayaw ko na maging sakristan. Magiging pastor na lang ako ng baka at kalabaw. Kapag malaki na ako, hihiling ako ng lupa kay Ibarra upang mapag-aral natin si Crispin at maaahon tayo sa hirap, inay. Oo! Oo, anak! Magandang araw po. Saan po ito nalalay? Kahit saan. Nandito po ba si Crispin? Nandito siya kanina pero umalis kasama yung mga ninakaw niya. Siguro papunta na lang sa bahay ng mga guardia. Hanapin mo na yung mga anak mo. Balikasa kasi barang-barang ang nakama. Huwag kang umiyak dito. Diyan ka sa labas. Sabihin mo na ang totoo, kung hindi, itali ka namin at babarilin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan yung mga perang inakaw ng mga anak mo magabi? Hindi nagnakaw ang aking mga anak kagabi. Kahit sila'y nagbabutom. Porkat mahirap kami ng pagbibintangan nyo na magnanakaw. Hindi lahat na mahirap magnanakaw. Halika, sumama ka sa amin. Ah! Bitawan niyo ako! Crispin! Basilio! Ito yung damit ni Basilio. Hindi ito maaari. Hindi! Basilio! Anak! Basilio! Mahal ko ang Crisostomo. Masaya talaga ako. Hindi ko inaasahan na yayayain mo akong mangisda. Ikaw lang mahal ko. Sino pa nga bang yayain ko kung hindi ikaw? Siguro, para sa iyo, ako isang tubig. Tubig na kapag hindi mo ininom ay hindi mo makakayanang mabuhay. Ganun na nga ba mahal ko? Mahal ko? May problema ba? Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? May mga naalala lang ako, mahal ko. Tungkol ba sa ginawa ni Padre Damaso sa iyong ama? Nakausap mo na ba si Padre Damaso? Para saan pa? Ang nangyayari ay nangyayari na at hindi na yun maibabalik pa. Maghihiganti ka ba? Bakit pa? Kapag maghiganti ako ay hindi na maibabalik ang dati. Tuloy ako sa aking plano. Tuloy pa rin ako sa pagpapatuyo ng eskwelahan para sa aking ama. Biglang nagulo ang katahimikan nang mahawakan ni Maria Clara ang ulo ng isang buhaya. Agad itong umatake, ngunit buong tapang na hinarap ni Elias hanggang mahulog siya sa tubig. Si Ibarra ay sumugod, dala ang kutsilyo at nalupig ang buhaya. Ligtas nilang nailigtas si Elias at nagkaisang magtulungan sa anumang hamon ng kapalaran. Kumain lang po kayo, Teniente at Padre Salve. Maraming salamat na tinanggap niyo ang aking alok at dumalo kayo sa maliit kong salo-salo. Ibarra, nalaman mo ba yung tungkol sa kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Sino ang kriminal? Yung tungkol sa kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon.
inatake si Padre Damaso. Oo, nagpapahinga pa rin siya sa kama at ang nagsabing gumawa noon ay si Elias. Ha? Sino? Si Elias? Nagkakamali kayo siguro. Si Elias? Yung nagmamaneho ng bangka natin kanina? Magkasama kayo kanina. Malaking katangahan ang ginawa niyo. Buti, hindi kayo nasaktan. Pakainin natin siya. Sisa ang pangalan niya, di ba? Yan ang ina ng magnanakaw at hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang anak. Kawawa naman siya. Sige, Crisostomo, mauunahan muna ako. Sasamahan ko pa yung mga kaibigan ko at maliligo na din kami. Sige, mahal. Maligo kang mabuti. Sige, mauna naman ako sa inyo dyan. Sige, at alalis na rin ako. Senyor, may bisita po kayo. Papasukin mo. Elias? Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya ililigtas ko rin yung buhay mo. Pero kalahati pa lang yung ang utang na nabayaran ko sa iyo. Kaya huwag mo muna ako pasalamatan. Magsalita ka. Huwag mo sanang sasabihin sa iba, ako ba lang sasabihin ko sa iyo. Alam kong gusto ka nilang ipapahuli, ngunit hindi kita ipapahuli sa kanila. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko ay ikaw. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at ang iyong ama ay mga kaaway. Kilala mo ba ang mga kaaway mo? May kilala akong isa. Huwag mo kalimutan ang mga sinabi ko. Iligtas mo yung sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan tayo ulit magkikita? Kung kailan mo gusto, hindi lang ako para sa iyo. Ganon din ako, Elias. May tatawag niyo bang pagtatrabaho ang pagsisermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Well, hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw at nagdadabog, siya'y tumataba? Padre Damaso! May pinag-uusapan ba kayo kanina? Ituloy nyo. Nabagit kasi ni Senyor Ibarra ang pagpatayo ng paralan noon. Ah, tungkol dyan pala. Wala akong alam sa architecture. Kapag paralan ang pinag-uusapan, kailangan natin ng expert. Expert? Wala na talagang tatanga sa mga Indio. Ano bang kailangan sa isang paaralan? Mahal ko, ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Alam mo kasi, yung kagandahan ko, parang isang bituin. Walang kupas ang ningning. Alam mo kasi, ang mga Indio, kapag may pinag-aralan sila, meron na silang titulo. Pero pumunta pa rin sa Europa para sirangin ang pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas na ito ay pinarasahan na ng Diyos. Siya ay namatay sa kulungan at saka... Walang kalapit! Walang kalapit kung ayaw siya mamatay! Mahal ko, huwag mong gawin to! Nasasabi na ako ng totoo! Huwag kayong lalapit! Akala nyo madudumihan yung aking kamay? Akala mo ba, Padre, mas mataas ka na sa ibang tao kaya may karapatan ka maghusga sa kanila? Ang ama ko ay marangal. Sinakripisyo niya kanyang sarili para sa akin at para sa kapakanan ng bansa. Puro mabubuti ang kanyang ginawa. Para sa mga taong ito, binuksan ni ama ang kanyang pinto, pinaupo isa sariling lamesa at renatong kabigan. Pero ang ginawa ng mga taong ito, pinagbintangan niya ang aking ama. Hinabol niya, pinakulong niya ito. Nilipat ang bangkay at binastos niyo ang alaala ng aking ama. Dahil sa nangyaring gulo sa pagitan nila Ibarra at Padre Damaso, hindi na natuloy ang pagpapatayo ni Ibarra ng paaralan. At nakapagpasya si Kapitan Tiago na iurong na ang kasal ni Ibarra at Maria Clara. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iurong ko ang kasal niyong dalawa ni Senyor Crisostomo Ibarra. Ama! Huwag niyo pong tugawin sa akin! Naman ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya, pero huwag kang mag-alala, ikakasal ka pa rin. Ama! Padre Damaso, Doña Victorina. Gusto kong pakasalan mo ang pinsan ng aking bayaw, pamangkin ni Don Tiburcio de Espadaña, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit nag-aarte ka? Napakaswerte mo dahil pumayag ang pamangkin kong pakasalan ng isang babaeng hindi mahigitan ang aking ganda. Doña Victorina. Ikaw, huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw mong magkaroon ng gulo. Maria Clara, iha, siya ang gusto kong pakasalan
pinagmumulan mo. Tumahimik kayong lahat! Anong karapatan yung pagdiktahan ng puso ko? Ang puso ko ay nilikha para lang kay Ibarra! Sinisigawan mo ba kami? Oo! Mga asal kasi kayo! Hindi niyo pinapahalaga ng puso ko! Napakabastos mong babae! Iha, makinig ka sa akin. Gusto ko pakasalan mo si Linares. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, magmamadre ka. Anong pipiliin mo? Anong karapatan yung pagpilian ako? May karapatan ako. Dahil ako ang tunay mong ama. Senyor, makinig ka. Dadago muna kita sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama mga estranghero? Para mamuhay ng mapayapa ng mga kaibigan ka sa Espanya. Elias, naghirap ka dahil sa aking pamilya at 2 beses mo na akong iniligtas. Pinayuhan mo akong lumabas ng ibang bansa at gusto kong sumama ka sa akin. Sa totoo lang, Elias, hindi ako magiging masaya sa aking bansa, pero pwede akong mamuhay at mamamatay sa Espanya para sa aking bansa. Senyor, nandito tayo noong 1 buwan at nasa ilalim tayo ng pareho buwan. Pero ngayon ka lang nagsabi sa akin ng ganyan. Nag-iba ang mga tao, Elias. Bulag ako noon. Alam ko na ang katotohanan nila. Lilitukin ko sila, hahabulin nila ako, at ikaw, ililigtas mo ang sarili mo. Hindi! Dito ka lang! Magkikita tayo sa puntod ng lolo mo sa disperas na Pasko. Ayan siya. Barilin mo siya para makasakit sa Kalentara. Iha, nagulat ba kita? Hindi mo ba inasahan na dumalang ako sa inyong kasal? Maria, bakit mga kamay? Masama bang pakiramdam mo? Anong problema? Sabihin mo sa akin. Alam mo namang mahal kita, hindi nga kita napapagalitan. Anong problema? Tungkol ba ito kay Linares? Kanya. Mahal mo po ba ako? Anak! Kung mahal mo ako, protektahan mo ang aking ama at pilitin mo siyang urong ang kasal namin ni Linares. Basta't buhay siya kaya ko maghirap at magdusa. Pero ngayong wala na siya, wala na akong dahilan para mamuhay pa. Kung buhay siya, papakasalan ko si Linares. Pero ngayong wala na siya, magmamadre na lang ako o magpapakamatay. Anak! Patawarin mo ako sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Pumayag at magkasal ko sa ibang lalaki. Magmamadre na ako! Anak, hindi pwede! Magpakasal ka na kahit sino lalaki kasi hindi kita kaya alagaan magpakailanman. Magmamadre ako o magpapakamatay! Anak, piliin mo na kahit sino lalaki. Ayos lang sa akin. Pipiliin ko ang magmamadre. Sige, kahit masakit sa aking kalooban, magmamadre ka. Ayaw kong mamamatay ka. Totoo nga pala na may Diyos na nagpaparusa. Sana'y ako na lang ang parusahan at huwag na ang anak ko. At marami pang nangyaring naganap sa orihinal na unang nobela ni Dr. Jose Rizal. Namatay si Sisa, may umampun kay Basilio. Nagdagdag ng mga kulo si Doña Victorina, tumuloy sa pamboboso si Padre Salve, nanirahan sa kabundukan si Padre Damaso, naadik sa hapyan si Kapitan Tiago, naging madre si Maria Clara at marami pang iba. Anak ko, ay pa! Okay na Okay na, stop lang. Stop lang. Tapos malapit tayo sa mall. Mayroon ba kami interest ng goal? Nangyari po ba? Wala naman. Babalik na dito sa Ibarra sa Pilipinas. Diba? Tapos Wala ka ba doon? Hindi ito ang tamaan ng turo-turo. Ay, ito karoon no. Tapos, okay na na. Okay na na. Hindi, dugayon ito na. Ipindi, slow mo na lang ni Joanna. Joanna. Slow mo lang na ni Joanna. Okay na, Joanna. Ibang-ibang tao
Inay! Inay! Anak ko! Wala ang totoo kung hindi itali ka namin at babarilin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Sila na magnanakaw? Saan ang mga pera? Pa rin sila ni Roma at sayangin ang pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang Ama na isa sa mga... Hindi na pag-sana? Na? Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Tapos dali na siya ay... Baw itong ba? Oo. Kadaas mo lang ang ating parang. Walang nalapit. Ay, sasabi na ako ng totoo! Hindi mo nire-respeto ang buhay ng aking ama! Akala mo, Padre, mas mataas ka sa ibang tao kaya may rasos na ang ama ko ay marangal. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa akin at para sa kapanaw ng bansa. Para mabuti sa niyang ginawa. Wait, napasod ako! Makliko! Uy, ang bakit nag-aarte ka? Napakaswerte mo dahil pumayag ang pamangkin kong pakasalan ng isang babaeng hindi nakikitan ang aking ganda. Sonia Victorina. Ikaw! Huwag mong tatangin. Gusto kong pakasalan mo ang isa ng aking bayaw. Pamangkin ni Don Quixote. Bakit? Nag-aarte ka? Napakaswerte mo dahil pumayag ang pamangkin kong 1, 2, 3 bang. Ito kalinaran? Kanya. Mahal ko po ba ako? For today's video. Hi guys! Patiping na kami. Guys, ang maliit na namin kung ano magagaw. Yung mga may mga free-free ito, no? Long hairs. Vlog. Is vlog. Oh, vlog. Ay, sorry. Wait. Sed Liberanos. Mabalikan na niya. Ate ko, prayer. Prayer. Bilang kasama kita, ako mga amin.